Kanin, isa sa mga pangunahing kalahok sa hapag ng mga Pilipino. Mga namumuting butil na mula sa dugo at pawis ng ating mga magsasaka. Ngunit, sa laki ng kontribusyon na binibigay ng ating mga magsasaka, maliit lang ang kanilang natatanggap kapalit ng kanilang pagsisikap. Ni sarili nilang ani, hindi nila matikman dahil mas kinakailangan pa nila maibenta lahat ng kanilang palay para makapaghain sa sariling hapag. Isa si Wilfredo Bautista sa mga umaasang matumbasan ng kanilang pagsusumikap. Ngunit ang pagsasaka ay parang siklong nais nilang malagpasan. Sa totoo lang, ani kami ngayon, nalugi kami. Pagdating ng sakahan, zero kami, negative na negative. Mag-umpisa na naman kami, panibagong utang na naman. Yun ang problema, no? Hindi kami nakakaahon sa utang. Bagkus pagdating ng sakahan, utang na naman kami, meron pa kaming utang. Patong-patong. Ganun, kaya hindi kami lagpas sa buko namin, pamumuhay namin. Ganun ang naging sitwasyon namin magsasaka. Ang pagsasaka raw ay wala pa rin kasiguraduhang magbibigay ng kita. Sa pagsasaka ni Tatay Wilfredo sa halos lagpas kalahati na ng kanyang buhay, ay nakasanayan na raw niya ang ganitong sitwasyon. Nakakaraos. Kaya nga lang yung sabi mo kaninang may kinikita. Pagka bininawa kami pera, para makikita mo, pero pag binalik mo na, wala na. Dadaan lang sa kamay mo. Sanay na kami doon. Hindi lamang peste at kalamidad ang mga bumabagabag sa kanila, kundi pati ang mga problemang dinadala ng presyo ng palay na bumaba naman sa inaasahang halaga. Nito po, madam, huling mga sakahan na ito, ang pinakamababa. At yan talagang nagbigay sa amin ng kalugihan, yung mag-14 na mahigit lang ang presyo ng palay. Kada kilo. Yung pinakamataas naman nga yung panahon na ito, 16 pataas. Yung direct galing ng bukid, dinadirect na benta na rin namin. Kasi kung bibilad namin, marami pang mga mawawala. Hindi namin kaya magbilad, marami pang upang mawawala, maraming babawas. At sa iba't ibang sanhi na nagbibigay bunga sa kanilang kinakaharap, para kay Tatay Wilfredo, isa ang nangingibabaw. Mula nung nagkaroon ng rice tarification law, doon kami nagkaroon ng problema, tama't may mga subsidy ang mga magsasaka, pero hindi naman sapat. Yun, mula nung nagkaroon ng rice tarification niya na yun. Oo, dahil pagka nag-import sila ng bigas, babagsak ang presyo ng palay namin. Ang Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203 ay ang pagtanggal ng limitasyon sa importasyon kapalit ng pagpatong ng taripa o buwis dito. Kung kaya nitong Nobyembre, ikinukonsidera ang Pilipinas bilang pinakamalaking importer ng bigas sa buong mundo. Ayon sa mga datos ng Bureau of Plant Industry, umaabot sa 3.9 milyong tonelada ang naiangkat sa bansa. At sumisentro rin ang kawalan ng suporta ng gobyerno sa ating magsasaka. Bakit ang mga magsasakang taga-ibang bansa ay dinadayo pa ang pag-aaral ng agrikultura rito sa atin at sila pa mismo ang nagpapasok ng bigas sa bansa? At bilang isa sa mga pangunahing lokal na taga-supply ng palay, mas lalong umaaray ang mga magsasakang taga-Central Luzon. Kaya para kay Tatay Wilfredo, ito ang maaari at dapat gawin ng gobyerno upang malutas ang patuloy at matagal na pinoproblema. Sana sa ating gobyerno, nagbibigay sila ng subsidy, sana matulungan pa rin nila kami. Nadagdagan pa yung subsidy na yun dahil hindi naman kumakasya talaga yun. Nakakautang nga kami, may interest naman yun kahit sa gobyerno. Sana tulungan pa rin kami ng gobyerno, alalayan nila kaming mga magsasaka dahil sa totoo lang, ani kami ngayon, nalugi kami. Pagdating ng sakahan, zero kami, negative na negative. Mag-umpisa na naman kami, panibagong utang na naman. At ang naging panawagan din ng mga grupo ng magsasaka sa nakaraang protesta ay ang pagtaas ng presyo ng palay sa pagtatakda ng tamang presyo para sa pagbili nito, kasama na rin ang pagtitigil sa importasyon ng bigas sa bansa.
Sa pagbibigay prioridad ng gobyerno sa ating agrikultura ay maaaring mag-abot sila ng mga libreng inputs, maglaan ng pondo sa pagbili ng mga kagamitan upang hindi na nanghihiram ang ating magsasaka at ang ipambabayad sana nila sa mga utangin ay magiging kita na lang nila. Baka sa ganito, maibsan at gumaan ang kanilang pinapasan habang tinatanim ang kapalaran ng kanilang kinabukasan. Kasi kung hindi sila tutulungan ng gobyerno, sino ang magpapakain sa atin? Aasa na lang ba tayo sa imported na bigas?